Matagal lang nasa kumpanya si Tongshen. Ang dami niyang kasabot sa loob at labas. Kung gusto ko siyang pabagsakin, kailangan ko muna alamin ang mga account niya. Dapat magtiwala siya sa akin. Mr. Tong, tingnan niyo, ano to? Oh! Resibo ng bayad para sa design work ni David. Ang galing talaga ng Shanshan ko. Shanshan, akin ko lang talaga. Tongshen! Anong ginagawa ninyo? Hello, Miss Lin. Ikaw ang nag-post, di ba? Ang malanding ito. Shanshan! Ayos ka lang ba? Miss Lin, anong atraso ko sa'yo? Kailan ba kita na-offend? Sabihin mo ng direkta, bakit kailangan mo pa akong saktan? Hindi ko nga siya tinulak. Sige, malanding ito. Sira ulo ka! Humingi ka ng tawad sa kanya! Gusto ko lang naman makita yung recommendation ni Miss Lin. Nakita ko rin naman. Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko? Humingi ka ng tawad sa kanya! Sa ganitong sitwasyon, tiisin ko lang muna. Susan, talagang pasensya ka na. Hindi ko talaga sinasadya. Nagulat ka siguro. Ilibre na lang kita at maipapakilala akong importanteng kliyente para makilala niyo isa't isa. Gusto kong makita kung anong binabalak mo. Yung batch ng produkto na yon, ako lang nakakukuha. Ako muna makikipagkita sa kliyente. Huwag mong sabihin sa tiyahin mo na uminom ako. Huwag kang mag-alala. Mr. Lu, ito si Susan. Miss Lu, ito si Lu Xiaotan. Si Ginoong Lu ay mula sa Lu Group. Bilis, makipagtusal kay Mr. Lu. Susan, anong ginagawa mo? Ang tanga-tanga mo naman. Bilis, punasan mo si Mr. Lu. Mr. Lu, okay lang ba? Pupunasan ko na lang. Maliit na bagay lang yan. Palim ka na naman tumataka sa akin, ano? Tingin mo ba hindi kita papatayin? Aray, pati naman ang babaeng ito! Magandang paggagawa ng proyektong ito. Hanggang dito na muna. Ayos ka talaga, Lu Xiaochan. Palim ka na naman tumataka sa akin, ano? Bakit ka boses niyan tiyahin ko? Tingnan natin kung hindi kita patayin. Pati ang babaeng to. Tita! Ano bang nangyayari dito? Itong babaeng ito? Saan naman lakas ng loob para humarap sa akin at agkita ng asawa ko? Ito yung sa hindi pagkakaintindihan lang. Naging pabaya lang ko kanina. Tita, ito isang hindi pagkakaintindihan lang. Si Binibining Su, siya ang nobya ko. Ikaw naman, sa mga matatanda, hindi ka na dapat nakikipagalitan. Patawarin mo na siya. Hindi pwedeng ganun lang. Halos na ayon ang lahat. Kumalma ka. Sa nakarang 2 taon, ang negosyo ng pamilya Shen, iba na kaysa dati. Ang pamilya Lu nangunguna sa kabesera. Simula ngayon, ang pamilya Shen kailangang umasa sa pamilya Lu. Hindi ko kayo dapat galitin. Sige na, dahil nagsasalita si Ginoong Lu, palalampasin muna kita. Anong iniinom mo? Halika, sumama ka na. Aray! Mr. Lu, yung order nating tela. Anong order? Pagbalik na lang natin pag-usapan. Walang silbi kang tao. Wala ka talagang kain gawin ng maayos. Mr. Lu, salamat sa pagkakataong ito. May utang na loob ako sa'yo. Huwag kang magmadali. Mahaba pang araw sa hinaharap. Hindi ko lang nabawi ang 500 million na kakulangan. Nadagdagan ko pa ito ng 100 million. May tutol pa ba ang kahit sino? Kung wala na, tapos na ang pulong natin. Shanshan, sandali lang. Shanshan, sa pagkakataong ito, salamat sa'yo. Kaya dapat makontratuhin ng mabuti. Siyempre naman. Kung anong gusto mo, ibibigay ko lahat. Talaga, kukunin ko ang buhay mo. Kung anong gusto mo, ibibigay kong lahat. Ang gusto ko lang ay mahalin mo ako. Shanshan, May kaklase ako, may PhD sa finance mula sa Wall Street. Basta gusto mo, pwede nating palihim at sikretang kukunin ang pera ng kumpanya. Lahat ay magiging atin. Ligtas ito, tingnan mo. binigyan pa nga niya ako ng 5 bilyong yuan. Siguro mahal niya talaga ako. 07248. Huwag kang mag-alala. Asawa ko, ano pa bang inaantay mo? Bakit ka ba nagmamadali? Ito na. 07248. Password sa account ng Shengni. Si Tongshan ay matandang tuso. May private file pa sa loob. Kailangan ng oras para makrack ito. Mukhang si Tongsha hindi pa rin lubos ang tiwala sa akin.
Kailangan pa natin siyang i-push. Pasensya na po. Bulag ka ba? Humingi ka ng tawad. Pasensya na po talaga, Miss Lane. Nagmamadalang pumunta sa Pamilya Shen. May pag-uusapan tungkol sa kooperasyon. Pamilya Shen? Aling Pamilya Shen? Miss Lane, hindi mo ba alam ay ang bagong pagtatalaga ng CEO ng Pamilya Shen? Kapag maayos ang disenyo, matutuwa ang Shen Group. Diretso ang tagumpay nito. Bilyon-bilyong yaman ng kapalit. Gusto mo talagang makaakyat pa? Hindi ko haya na tapakan mo ako. Yung bulok mong disenyo lang? Titingnan pa ng Shen Group? Tignan lang ang ilusyon mo. Papa sa pwersa para humusga. Tungkol sa plano mo, lubos akong nasiyahan. Maligayang kooperasyon. Ipapadala ko na lang maya-maya. Paalam. Sabi mo, dati JK ang kausap nila. Bakit biglang nagbago ang isip? At sa atin naman nakipag-partner. Malinaw na interesado sila. Tapos na disenyo natin. At bukod pa dyan, nakasulat sa kontratang lahat. Walang pagkakamali. Tama ka. Tayo na nga't magbayad ng 500 million yuan na deposito. Kapag naging maayos ang order na ito, ang taon ng proyekto ng Shen, makukuha rin natin. Pagdating ng oras, 10 bilyon lahat-lahat. Hindi ito basta-basta gawing personal na puhunan ng 5 bilyon na deposito. Naiproseso ko ng order ng Shen. Nalipat ko na sa Shen yun. Malapit na. Tsak nagkakagat sila. Pero kahit na ganun, ako sa negosyo ko, hindi ako kailanman pumapayag na malugi. Pag-usapan natin ito. Maaari ko ito makuha mula sa'yo. Kung anong makukuha. At saka, kailangan mong sabihin ng totoo. Kung anong relasyon mo kay Shentong. Sa totoo lang, lahat ng tungkol sa akin ay peke. Ang tunay kong pangalan ay Suyun. Ang tunay kong pangalan ay Suyun. Ako ang dating anak ng CEO ng Shenyun, anak ni Su Xiao. Noong kolehiyo ako, nakilala ko si Tongshan. Nagpakasal kami matapos ng graduation. Handa ka bang pagkasalan ako? Ako at ang ama ko, pareho siyang pinagkatiwalaan sa hindi inaasahan. Pagkatapos ng kasal, tinutya niya ako dahil sa pagiging mataba at kapangitan ko. Nagkasakit ng maluba ang ama ko. Sinamantala ito ni Tongshan para palakasin posisyon niya. At pati ako, pinaalis sa bahay. Kasalanan ko na hindi ko siya nakilalang mabuti. Si Bayaw ang palagi nagpapalakas ng loob ko na bumangon akong muli. Ngayong araw, gusto kong bawin ang lahat ng sakin. Kaya pala, ang dami mo palang pinagdaanan. Mr. Lu, bilang patunay ng aking sinseridad, narito ang isang kasundo sa pustahan. Kapag natalo si Tongshan, ako ang magiging pinakamalaking shareholder ng Shenyun kapag ako naging CEO sa loob ng 1 taon. Kung hindi umabot ng Shenyun sa 5 bilyong kita, sa panahong iyon, ang JK bibili ng Shenyun Group sa halagang 1 sentimo at ang Shenyun ay magiging subsidiary ng JK. Pwede. Maligayang pakikipagtulungan. Maligayang pakikipagtulungan. Mr. Tong, ang disenyo na ito ay malinaw na akin. Anong sinasabi mo? Maebidensya ka ba? Shanshan, ang kolaborasyon na ito kasama ang pamilya Shen ay bihira. E ano naman, ang buong Shen yun. Hindi ba't atin na ang lahat? Ngayon, pagpasensyahan mo muna. Sige na nga. Pero ang disenyo ng kinaligan ni Shen ay mas seryosong kapintasan. Para masikatuparan ni Senyo ng pinakamahusay, kailangan natin gumamit ng special na cloud brocade Song Tao Yunjin. Ayon sa kalaman ko, sa buong lungsod ng Haisheng, isa lang meron ito. Sa aksyon na ito, lahat ng regular na item ay tapos ng ibid. Ang susunod ay ang panghuling koleksyon. Ang koleksyong ito ay sobrang mahalaga. Isa lang itong sa buong pamilya ng Haisheng. Walang katulad. Ang Song Tao Yunjin. Panimulang presyo, 10 million. Mahal, may paraan ka ba para malaman ang tungkol sa auction na ito? Ang Song Tao Yunjin? Ano ka ba? Ang telang ito. Kailangan nating makuha ito. 20 million. Mr. Tong, hindi sapat ang lakas mo sa pamilya ni naman sa Haisheng. 50 million. Isa kang live streamer. Bakit ka nakikisali dito? 100 million. 110 million. 100,000 once. 100,000 twice. 100,000 thrice. Teka lang, ang pamilya Lu ay magbibid ng 200 million yuan. Master Lu, ang telang ito, una namin nakita. Sinadya mo ba ito? Ang pinakamataas na presyong mananalo. Miss Lin, hindi ba itong unang beses mo sa isang auction? Teka, basta makasabay tayo sa network ng pamilya Shen. Direkta na sa kabisera. Ano bang Lu family sa Aishi? Mapapasailalim ko rin sila sa aking mga paa. 300 million! 500 million.
Bakit hindi na lang natin bitawan? Huwag mong kalimutan, ito isang kontratang nagkakalaga ng bilyon at ang unang bayad natin. 600 million! Tongshin, baliw ka na ba? Saan ka ba kukuha ng pambayad? Huwag kang matakot. Makakuha natin ang order mula sa pamilya Shen. 3 bilyon lang yan. Tatlong bilyon? Pangalawang beses. 3 bilyon? Pangatlong beses. Nabili na. Congratulations, Mr. Tong! Mr. Lu, huwag ka munang umalis. Nakikita ko na naman. Mukhang may bago ka na namang girlfriend. Bakit? Anong kinalaman mo dito? Tingnan mo, isa lang siyang magandang babae. Sa tingin ko, maganda pa rin ang hubog ng katawan niya. Magaling pumili si Mr. Lu. Sayang lang, pero hindi siya sayo. Baliw na talaga si Tongshin ngayon. Kapag nalaman yung sitwasyon niya, imposible. Kailangan kong asikasyon ng mga bagay ng kakasama sa akin. Buray ang lahat ng ebidensya. Mr. Tong, hindi sapat ang tila sa auction. Isa lang kayang tapusin para kay Mr. Shen. Hindi na magagawang kipa ni Mr. Shen. Paano nangyari yun? Dahil puro dahil ginawa mo, mawalan ka talaga ng asa at mga kaibigan. May silbi bang pagsisisi sa akin? Dapat mag-isip ka ng solusyon agad. May isang set ng Yunjin sa bodega. Kahawin ng Songtao Yunjin. Ang kalahati ay tapos na. Kung hihinto tayo ngayon, yung mga naunang puhunan, sayang lang lahat. Kung makuha ko ang order na ito, ang mga kasosyong malapit kay Su Xiao, hindi na sila lalaban sa akin. Gamitin mong batch ng mahinang tela na yon. Basta wag ka lang magsasabi, walang makakaalam. Hindi ba ayos na yun? Umalis ka na! Ang design book ni Susan. Bakit parang familiar ito? Shinge, napansin mo ba? Parang kapareho ito ng design ni Suyun. Ano bang pinagsasabi mo? Sa tingin ko may paranoia ka. Dapat kailangan mo na magpagamot. Hindi masama. Ito ay Songtong Cloud Brocade. Talagang kumikislap sa liwanag. Tita, huwag mo nang sabihin pa. Ang kasuotan na ito ay akmang-akma. Bagay talaga kay Mrs. Shen ang suot niya. Mahinhin at elegante. Itong kasuotan ay ginawa namin ni Tongshin ng walang tulugan sa loob ng 1 linggo. Iyan ay malaking karangalan para sa amin. Salamat sa inyong pagsisikap. Sana ay marami pa tayong pagtutulungan. Tita, parang may kakaiba sa telang ito. Medyo kakaiba siya. Parang may kakaiba sa telang ito. Medyo kakaiba siya. Paano naman naging ganoon, Mr. Lu? Ang ginamit naming materialyas sa Songtao na seda ay isang rolyo lang nang meron sa Haicheng. Tita, kung hindi mo masamain, subukan mong puwersahin ng konti. Tita, itong tela na to, parang madaling mapunit, hindi ba? Ang galing na talagang mangloko. Mahinang kalidad ng telang ginagamit para lilangin tayo. Sa buong industriya ng tela, tanging ang Shen yun ang may lakas na loob na lokohin kami. Paano nangyari yun? Wala kami kinalaman dito. Si Susan ang may gawa. Siya ang pumili ng tela. Patawad, sa ganitong sitwasyon, ang sarili ko lang ang kaya kong protektahan. Tama! Si Susan talaga! Siya ang pumili ng telang ginamit! Mr. Tong, bakit ako yung pinagbibintangan? Si Dongshin at ako ang gumastos ng 30 billion sa auction para mabawi ito. Ang nag-iisang rolyo ng Songtao Brocade sa Haicheng. Paano kami magkakaroon ng lakas ng loob na gawin ng ganitong bagay? Ikaw na namang babae ka? Oo, niloko rin kami ng babaeng yan. Maniwala kayo sa amin! Si Susan, tanggal na siya. Lahat ng pagkalugi ng Shen yun. Siya ang dapat managot. Security! Ilabas siya ngayon din. Sandali lang. Tita, sa isyong ito, mayroong hindi pagkakaintindihan. Hindi pagkakaintindihan, kumpletong ebidensya. Siya mo, sa palagay mo ba pinagtatanggol mo na ngayon ang mga dayo na nilolokong tiyahin mo? Sandali lang. Ito ang form ng imported raw materials ng Shen Yun. Malinaw na nakasulat dito, itong batch ng tela ay pinadaan sa 2 tao. Tongshen, itatanggi mo pa ba? Naglakas loob ka pang makipagsabwatan sa iba para saktan ako. Mr. Lu, kami ay biktima rin ng mga maling paratang. Sana'y paniwalaan niyo kami. Ang rolyo ng Songtao Brocade ay hindi sapat para sa 2 tao. Mrs. Shen, pakinggan niyo ito. Ginamit nating mahinang batch para punanin yon hanggang hindi ka nagsasalita. Walang makakaalam. Ikaw, security! Huli yung 2 makakapal na mukha nito. Palabasin niyo dito! Susan, wala kang hiya! Tongshin, anong gagawin natin? Akong bahala sa'yo, pero kaya ko rin tumira sa ibang lungsod at bumuo ng sariling imperyo! Tongshen! Bumuo ng imperyo? Tigilan mo ng pangarap mo. By how? Susan! Nagawa mong saktan ako!
Susan, pasensya na't nahuli ako. Si Tongsheng, kumuha siya ng pera ng kumpanya. Isang mabigat na krimen sa negosyo. Sinabi ko sa'yo, nasa camera na ito ang lahat ng ebidensya. Ipapasa ko na ito sa pulisya. Maghintay ka na lang sa kulungan. Kumukuha? Anong kumukuha? Susan, pinagkatiwalaan pa kita! Tiwala. Naalala mo ba kung gaano ko nagtitiwala sa'yo noon? Binigyan kita ng shares. Ibinigay mo sa akin ng paraan ng paggawa. Talagang naniniwala ako. Hindi mo ko tatawaging mataba. Pero ano naging resulta? Siya yun? Nako, so yun! Ibig sabihin, ikaw nga! Lumo, alam mo ba? Isa siyang matabang baboy! Kung kinuha ko ang perang iyon, pareho ding makukulong si Linmin at Susan! Nakakahiya. Lahat ng ebidensya ay nakatuon sa'yo. Ayos ka din, Linmin! Hindi lang kita matamaan! Sinaktan mo din ako! Swerte. Nabura ko na lang ang negatibo ebidensya laban sa akin. Susan, maghintay lang kayong dalawa! So yun, ikaw ay salot. Ikaw ang dahilan kung bakit nawalang lahat sa akin. Hindi kita palalampasin. Isang payapang pagtitipon at naging magulo pa. Nakakainis. Mrs. Shen, pasensya na po. Mr. Lu, Mrs. Shen, hula ni Sansan ito noon pa man. Hindi makakagawa ng brocade ng Songtao ang pinakamagandang Cheongsam. Hiniling niya sa akin na maghanap ng mas magandang tela sa ibang bansa. Ang tela na ito ay mahirap hanapin, kaya isang set lang ang nagawa. Tama, tita. Ang disenyo ni Susan ay hindi bababa sa ibang designer. Kaya naman, tita, subukan mo nga. Sige. Kung ito disenyo ni Susan, kailangan ko talagang subukan ito. Talagang hindi ito masama. Ito mismo ang Cheongsam na naisip ko. Mukhang nagkamali ko sa pag-intindi kay Mrs. Su noon. Salamat po, Mrs. Shen. Talagang ang damit na disenyo mo ay tunay na kakaiba. Ang disenyo mong ginawa ngayong gabi, napakabago. Kung tama ang hula ko, gagamitin mo pa rin ba ang pangalang Suyun? Hindi ako si Suyun. Tawagin mo na akong si Susan. O sige, Sansan? Sansan ang ulo mo! Ako lang ang pwedeng tumawag ng Sansan sa kanya. Sansan. Tayo na. Si Tongshen ay dinala sa police station. Ang kumpanya natin ay walang leader, kaya kailangan natin pumili ng isang bagong CEO. CEO? Ang dating CEO ay marami pang utang. Kaya nga, hindi na ako magtitiwala pa. Baka naman pwede na lang tayo mag-file ng bankruptcy. O di kaya sino naman ang papalit sa kanya? Ako ang papalit. Shubo. Oo. Anak ako ni Susha na si Susan. Ako ang maging CEO ng Shenyun. Ano? Siya ba talaga yun? Medyo delikadong kumpanya natin ngayon. Siguro matatapos na tayo. Nako, bakit hindi na lang natin subukan? Ngayon, gagawa tayo ng boto. At mukhang nagkakaisa naman tayo sa boto natin. Ngayon, idinideklara ko na. Teka lang. Sino nagsabi na ito ipagkakaisa? Mr. Shu, nakalimutan mo na ba ako? Mr. Lee, naninirahan ka na sa ibang bansa sa mga ilang taon na to. Bakit bigla ka na lang bumalik? Maraming nangyayari dito sa Shenyun, kaya kailangan kong bumalik at makita. Mr. Lee, matagal na kitang hindi nakikita. Ikaw ba si Xiao Yun? Narinig ko na ikaw daw ang hawak ng Shenyun para kay Mr. Su. Mas mabuti talagang maging mas mahusay kaysa sa isang taong laging sapat na mabuti. Ang anak ng matandang Su ay mamumuno na sa negosyo ngayon. Hindi ba't napakatalino niya? Maghintay ka lang. Makinig ka sa akin. Ang pagpapatakbo ng isang kumpanya ay hindi lamang tungkol sa mga papel. Upang maging CEO ng isang kumpanya, ito ay nangangailangan ng maraming pagsusubikap. Si Lita ay isang mapanilang na tao. Kailangan kong mag-ingat. Naniniwala si Uncle Lee na gusto niyang mabuti ang CEO ng Shenyun na ito. Anong dapat natin gawin? Huwag kang magkamaling umintindi sa akin. Pabor ako na ikaw ang humawak ng Shenyun. Kailangan mong gumawa ng mga tagumpay para lahat ng shareholders na nandito ay kumbinsido sa salita. Oo, tama. Ang Shenyun, ako ang dating nangangasiwa ng negosyo ng Haishi.
Kaya ba ni Sue na pangunahan tayo sa pagpalawak ng pandaigdigang merkado? Xiao Zhao, huwag mo ring ipasa kay Xiao Yun ang sobrang pressure. Sa tingin ko, pwede muna si Xiao Yun na maging acting CEO muna. Uncle Lee, tila may malasakit ka sa kalagayan ko. Hindi pa rin ako ganun kakilala. Mabuti, Uncle Lee. Gawin mo lang sinabi mo. Hi, David. Ako si Susan. Gusto kitang yayain kumain. Matandang gago! Di ka pa makakakita ng malayo! Bagong buhay ka na! Lola, ayos ka lang ba? Nasa bag ang gamot. Hello? Emergency! May matandang tao dito na nahimatay. Ano? Nagkaroon ng aksidente si Ginang Lu! Pasensya na, miss. Limitado yung telepono, hindi tumaskan. Paano kung unahin ko na lang ito at iba pang mga bagay? Ito, anong klaseng hospital ang pwede mong punta nang walang pera? Paglabas mo, lumiko sa kaliwa. May isang manghuhula doon. Libre ang pagpapagamot doon. Miss, dapat niyo akong intindihin. Wala akong dalang pera. Ibigay mo muna ang kwintas mo. Tatawag ko ito para sa'yo. Hihintayin kita sa susunod mong pagbisita. Ibabalik ko ito sa'yo. Itago mo muna ito ng ligtas. Babalik ko para kunin ito. May iba pa akong gagawin ngayon. Aalis muna ako. Tingnan ko nga. Hello po. May isa po bang matandang babae na may apelyadong Lu na pinadala? Kayo po bang kamag-anak ng lola, di ba? Swerte naman na agad siyang nadala sa ospital. Pansamantalang nahimatay lang. Sino nagdala ng lola ko dito? Yung babaeng yun! Sino ba ang miyembro ng pamilya ng VIP1? Ako po yun! Gusto ng pasyente, sumama po kayo sa akin. Sige po. Ang amber stone na ito ay may gandang kalidad talaga. Subukan ko nga ito. Huwag mo nga hawakan yan. Iba ito. Nakapangako sa akin yan. Pag pinilas mo ito, hindi ko kayang bayaran. Hindi naman problema kung susutin ko ito. Ang kwintas na ito, parang pamilya to sa akin. Tama! Ito nga. Ang kwintas na ito ay natatangan sa buong mundo. Noong auction noon, ang bumili ito si Mr. Su at ibinigay sa kay anak ng babae. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Napakahalaga pa rin pala. Susan? Ang amber na kwintas? Mr. Lu, may nangyari po sa lola mo. Ano? Ang amoy nito, bakit pamilyar? Lola, kumusta na po kayo? Walang problema. Ang batang babae na sumagip sa akin kanina, kumusta na siya? Umalis na siya. Lumo, tutulungan ka ni Lola na humanap ng magandang partner. Lola, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa akin. Ngayon, gusto ko lang mag-focus sa trabaho. Pero ngayon, kailangan mong maniwala sa akin. Sige po, Lola. Paniniwalaan kita. Magpahinga ka muna. May trabaho pa ako. Diyos ko, hindi ba yan si Mr. Lu? Siya ang pinakabatang presidente sa Haisheng. Bakit siya nandito? Ang kwintas na to. Ikaw ba yun? Iniligtas mo ako noon, di ba? Mukhang inakala niya na akong tagapagligtas niya. Magaling. Dapat samantalan ko ito para kumapit sa kanya. Oo, ako nga yun. Naaalala kong taong sumagip sa akin noon. May mahina siyang amoy. Bakit wala siya nito? Alam mo bang matagal na kitang hinahanap? Kumusta ka sa mga nakaraang taon? Kung mapapaniwala ko siya ng lubusan na ako nang ligtas sa kanya, magkakaroon ko ng pagkakataon na mapasama sa pamilya Lu. Hinahanap din kita palagi. Bakit ka nandito? Ito ang business card ko. Kung may kahirapan ka man, tawagan mo lang ako. Ma'am, narito ng mga dokumento tungkol sa batang babae na sumagip sa'yo. Susan? Hello? Sino po ito? Si Miss Su ba ito? Ako si Lucien. Akong matandang babae na sinagip mo kanina. Lola, ikaw ba yan? Kumusta ang kalusugan mo? Mas mabuti na, iha. Ang matanda, pag nag-iisa at may nangyayari, walang ibang nagmamalasakit. Pwede ka bang pumunta sa ospital para samahan ako? Sige, walang problema. Pupunta na ako dyan.
Lola, nandito na ako. Siya ba yun? Lumo? Ipapakilala ko kayo sa isa't isa. Ito ang apo ko, si Lumo. Ito ang taong nagligtas sa akin, si Susan. Siya palang nagligtas kay Lola. At siya rin ang gusto ko para sa iyo, apo. Ha? Gusto? Salamat, Miss Sue, sa pagligtas sa Lola ko. Tama, nahanap ko na rin ang tumulong sa akin noon. Siya yun. Binabati kita. Siya mo, samahan mo siyang lumabas. Gusto kong makausap si Susan. Opo, Lola. Tayo na. Paalam po. Lola, mas mabuti na bang pakiramdam mo? Salamat. Ikaw rin. Ay napakapalat na nakilala kita. Gusto talaga kita. Kumusta? Gusto ko sanang kunin mo lang kwintas kong isinangla noon. Yung kwintas? Tama. Yung kwintas niyo ay kinuha ng kasamahan ko. Hindi pa siya bumabalik. Kapag bumalik siya, kukontakin kita at sasabihin ko sa'yo agad para masauli ko sa'yo. Sige, pasensya na sa abala. Hello? Ying Ying, ibalik mo agad itong kwintas na Amber. Alam ko na, ibabalik ko na sa kanya. Huwag mo na itong alalahanin. Ano ba yan? Hindi mo ba ako nakikita? Mahal itong damit ko. Ba't ka galit? Halata ikaw lumapit. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang magiging Mrs. Lu sa hinaharap. Ang taray! Lola, asawa ng tagapamahala ng Lu Group? Bakit hindi ko alam? Lola, hindi po yun ibig kong sabihin. Huwag mong isipin na dahil sa kwintas na yan ay masasabi mo ikong tagapagligtas ni Xiao mo at makakapasok ka na sa pamilya Lu. Hindi ako sang-ayon. Hindi mo ako naintindihan. Hindi ko intensyon ng mga abala. Mali na ng kwintas na ito ay pag-aari ni Susan. Pwede ba yun? Miss Ying Ying, nadumihan kong damit mo nang hindi sinasadya. Pasensya na talaga. May trabaho pa akong kailangan gawin sa labas. Mauna na ako. Lola? Amo! Lola? Anong nangyari? Tingnan mo ang babae na hinahanap mo. Wala namang kaugnayan sa pamilya Lu. Pero umasa na parang siyang may-ari ng pamilya Lu. Hindi! Nagkakamali kayo. Siyang may sala. Siyang nagalit. Lumaban lang ako. Paniwalaan niyo ako. Sige, Lola. Umuwi muna tayo at magpahinga. Ying Ying, umuwi ka na rin at magpahinga. Sige. Sandali lang. Bakit? May kailangan akong sabihin sa'yo. Tagalinis ka lang. Ano bang pag-uusapan natin? Kung gano'n ang iniisip mo, paano naman si Susan? Sabihin mo, anong kailangan mo sa akin? Ang kwintas ng suot mo sa leeg, hindi naman talaga iyo, di ba? Ano mong pinagsasabi mo? Akin ang kwintas na ito. Matigas ka pa rin magsalita. Ang araw na pumunta kay Susan ang kwintas na yan, lahat nakita ko. Sabihin mo, anong gusto mo? Huwag kang mag-alala. Kaaway ko rin si Susan. Tungkol sa bagay na ito, hindi ko ito isusubong sa iba. At isa pa, matutulungan din kita laban kay Susan. Pero, gusto ko ng 1 milyon. 1 milyon? Bakit hindi ka na lang mang-hold up? Hindi ba ikaw nagsabi ikaw magiging Mrs. Lu? Ano na? Ni 1 milyon? Wala ka? Sige na nga. Ibibigay ko sa'yo. Ala, pasensya na po at nahuli ako. Bakit natagalan ka? Matagal kitang hinintay. Lola, sabi mo kanina na ito simpleng salo-salo lang. Ito naman ay simpleng salo-salo. Napakasimple lang. Ngayon kasing karawan ni Xiao mo. Dapat sinasama mo si Lola mo kahit kumain man lang. Maligayang karawan. Salamat. Bisita natin si Shanshan. Ihaynagan ang pagkain sa bisita. Ayos lang. Ako na lang kukuha ng ulam para kay Miss Sue. Ma'am, sino po ba talagang may karawan ngayon? Hindi ba siya ang apo niyo, hindi ba? Masunurin mabati si Shanshan at may kakayahan pa. Hindi tulad ng iba dyan. Walang galang disiplina. Palaging nangangarap na mapangasawa ng mayaman. Tama na, Lola. Kumain na tayo. Tara. Miss Ying Ying, may kailangan pa ba kayo sa akin? Hindi ko maintindihan. Ano pong meron kay Susan? Bakit si Lola? Gustong-gusto siya. Maganda lang naman siya. Kaya akitin ng lahat. Pero bakit? Huwag kang mag-alala.
May paraan ako para masirang reputasyon niya. Sige, ano bang gusto mong gawin ko? Shanshan, inimbitahan kita ngayon para humingi ng tawad sa'yo. Lahat na nangyari noon, kasalanan ko yun. Pero sana, bigyan mo ko na isa pang pagkakataon, kahit man lang para makaraos ako. Humihingi ng tawad, hindi ba ikaw din ang may kagawa ng lahat ng ito? Shanshan, bago ka pa lang sa Shenyun, yung mga matitigas ang ulo na shareholders, matutulungan kitang makisama sa kanila. Iba ako sa'yo, hindi ko gumagamit ng mababang klaseng paraan. Kung wala ka ng ibang sasabihin, aalis na ako. Shanshan, alam ko, kahit anong pang sabihin ko ngayon, hindi na mababawi ang lahat na naging kasalanan ko sa'yo. Galing ako sa ospital ngayon, tagalinis na lang ako roon. Yung mga nangyari noon, alam kong mali talaga ako. Hindi ko na rin inaasahan na mapatawad mo pa ako. Bigyan mo lang sana ako ng pagkakataon. Pero itong baso na ito, alay ko sa'yo. Sana'y matanggap mo. Yung mga kanta na matandang gina ngayon, mas gumanda pa. Natural na ganda talaga. Shanshan? Mitsu! Shanshan! Shanshan! Manager Liu, pakisilip ang CCTV. Opo, ang telepono niyo po. Lumo, nahulog si Lola. Pwede ka bang pumunta agad para buhatin si Lola? Kumusta ng lahat? Huwag kang mag-alala. Ngayong gabi, dali natin siya sa kama ng matandang manyak. Kapag nakita siya roon, ano pa bang magagawa niya? Hindi ako naniniwala na bulaklak na nalanta tuyong sanga ay makakapasok pa sa pamilya Lu. Ma'am, handa na po ang lahat. Makakaasa po kayo. Sige, Lola, ayos ka lang ba? ayos lang ako. Mukhang pagod na pagod ka. Uminom ka muna ng tubig. Lola, kung okay ka na, ako'y... Dahan-dahan lang po. Ang init naman. Linmin. Susan? Paano siya nakatakas na nakalabas ng kwartong iyon? Tara. Linmin, bakit nandito si Lumo? Bakit ka pa naaksaya ng oras? Humiga ka na lang sana. Ang ganda ng pagkakataong ito. Sayang kung palalampasin pa. Sigurado mong malaman ni Lumo na kagabi kayong magkasama. Ano bang nangyari dito? Amo, ang galing mong kagabi ah. Parang naamoy ko ulit kagabi yung amoy na yon. Bakit ikaw? Lola, tumigil ka. Talagang marunong ka. Gagawin mo lahat para makapasok sa pamilya Lu. Kasi ganitong paraan. Lola, kasalanan ko po lahat ng ito. Si Ying Ying kasi ang tumulong sa akin noon. Paninindigan ko siya. Siya mo! Habang nandito ako, hiningi siya makapasok sa pamilya Lu. Manager Lee, pagkisiliw ang CCTV kagabi. Apa. Shanshan, ito siya. Susan? Anong ginagawa niyo dito? Kung nasan ako, may kinalaman ba ito kay Mr. Lu? Ikaw? Mesu, total noon, may pinagsama naman kayo ni Lumo. Gusto mo bang sumama at sabay tayong kumain? Sige, bye Hao. Tara na.
Itong sweet and sour fillet, walang halong suka? Sabi ko na wag lagyan ng suka yan. Gusto ko yung matamis at saka ayaw din ni amang maasim. Tama ba yon? Sa tingin ko, si Mr. Lu ay medyo siloso nga. Oh? Sa tingin mo ba talaga kilala mo ako? Mr. Lu, kumain ka pa. Makakabuti sa kalusugan yan. Maganda yan sa bato. Shan, kumain ka pa ng maraming itlog para sa balat mo. Para yung sugat sa collarbone mo, mas mabilis gumaling. Gumaling na yun dahil sa'yo. Anong meron sa collarbone? Bakit? May bakas ba ng peklat? Eh anong meron kung may peklat siya? At kahit may peklat siya, mas kaakit-akit pa rin siya kesa sa'yo. Sandali lang. Anong klaseng peklat? Anong kinalaman ni Master Lu sa peklat ko? Kinakausap kita ng maayos. Hindi mo ba ako naririnig? Kaya niya bang tunay ni Master Lu kapag nakikipag-usap siya? Paihaw, nagkakainis na to. Umalis na tayo. Tara. Ying, nasaan ang kwintas mo? Pagkatapos maligo kahapon, tinanggal ko at tinabi ko. Bakit mo tinanong? Nasaan? Napakalagang bagay na to. Dapat talaga itong itinago ng maayos. Ying, sa'yo ba talaga ang kwintas na to? Amo, hindi ka ba naniniwala sa akin? Huling tanong ko na ito sa'yo. Sa'yo ba talaga ang kwintas na to? Dahil hindi mo naman talaga ako pinapaniwalaan, simula ngayon, huwag mo na akong hanapin. Shen, imbestigahan mo nga. Nung nasa abroad si Susan, ano ba talagang ginawa niya? Young Master, ito pong impormasyon tungkol kay Miss Su habang nasa ibang bansa siya. Sa balikat ni Miss Su, meron talaga siyang peklat na hugis paro-paro, tulad ng nasa litrato. Pero yung collarbone ni Ying, mukhang tinangkaring tanggalin ng nunal. May bakas ng peklat sa likod nito. Ying, may sasabihin ako ng secret ni Susan. Sa kaliwang balikat ni Susan, may piklat siyang hugis paro-paro. Ang sekretong ito, para kay Lumo ay napakahalaga. Maraming salamat. Buti na lahat sinabi sa akin ni Lenmen ang sekreto na peklat ni Susan. Hindi pwede ito. Kailangan kong kumpirmahin sa kanya. Bakit hinahanap pa rin siya ni Lumo? Hindi pwede. Hindi ako maaaring sumuko. Nagdududa na ngayon si Lumo. Magkita tayo sa dati nating tagpuan. Anong gagawin natin? Kung malaman ni Lumo na si Susan pala nagligtas sa kanyang buhay, tapos na ako. Magpanggap ka na buntis. Maghanda tayo ng peking medical certificate. Kahit malaman pa ni Lumo ang tunay na pagkatao ni Susan, anong magagawa niya? Ang pamilya Lu ay mula sa Haishi, pinakamalaking pamilya doon, makapangyarihan at tanyag. Basta't buntis ka, ang pagiging Mrs. Lu ay dapat mapasayo. Kung sino man ang may tutol sa huli, baka hindi ka na talaga makakaanak. Afang, tulungan mo naman ako. Ano yun? Sige, pupunta na ako. Lola, kumusta ka na? Ayos lang ako. Wala lang ito. Shan, nandito ka rin pala. Matanda na rin kasi ako. Hindi na ako matatagmaglakad. Kaya nadapa ako. Nagkasugat lang ako ng kaunti sa binte. Lola, huwag mo namang sabihin yan. Dapat mas maingat ka na mula ngayon. Oo na. Huwag ka na mag-alala. Lola Lu, narito kami para tulungan ka. Pwede ka na mag-discharge. Salamat, Iha. Wala nga naman. Ito'y tungkulin lang namin. Ikaw pala yung kaibigan ni Ying Ying? Dapat sana ibinalik niyang kwintas mo. Kwintas? Si Ying Ying? Paano siya may hawak ng kwintas ko? Oo nga pala. Hindi kasi alam ni Mesto na hiniram pala ni Ying Ying. Sinabihan ko ng kaibigan kong si Ying Ying na ibalik sa'yo ang kwintas mo. Kwintas? Anong kwintas? Yung kwintas ng panahon ngayon, nasa ospital matandang ginang. Walang dalang pera ng si Binibining Su. Sa matinding pangangailangan, ibinigay niya sa akin ang isa kwintas na amber. Kwintas na amber? May paru-paro ba sa loob yun?
Ha? Bakit alam mo eksakto itsura ng kwintas ko? Naalala mo ba na may niligtas kang taong ilang taon na nakalipas? Niligtas na tao? Parang sa tabi ng kalsada yun nangyari. Isang batang lalaki ang naligtas ko. Ikaw yun? Ko yun! Ay, salamat naman. Si Susan ay magiging manugang ko na pala. Yang, bakit may oras kang bumisita ngayon? Wala nang paligoy-ligoy pa. Gusto ko ng pregnancy confirmation na ulat. Ano ba? Hindi ito ubigay ni department. Gusto ko mapanatiling mapanatag si Lumo. Gusto mo bang mabukay ang tungkol sa atin? Pero ang dinadala mo yung anak natin. Ayaw kong maranasan niyang problema sa pera sa hinaharap. Isang buwan na hindi mo kayang ibigay. Kumusta na si Lola? Mas gumana bang pakiramdam niya? Ang kapal ng mukha mong pumunta dito. Ako, dumating lang ako para bisitahin si Lola at makita ka na rin. Hindi ko kailangan ng isang huwad para magkwento sa akin tungkol sa peking kwintas. Ano bang nasa isip mo? Bakit mo ako niloko? Hindi amo. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Mahal na talaga kita. Kinuha mong kwintas ko at inangkin mo na parang iyo. Nagkunwar ikaw ang tagapagligtas at tinoko siya. Akala mo ba matatagong wine habang buhay? Shen-tian, ilabas mo siya. Huwag mo akong hawakan! Nagdadalang tao ako sa anak ni Lumo. Totoo ito. Tingnan mo. Ginawa ko lang yun dati dahil sobrang mahal kita. Ibig sabihin may nangyari sa kanila. Lola, ang dinadala ko sa tiyan ko ay may dugong Lu. Lumayo ka sa harapan ko. Ang bata niya ay hindi galing sa pamilya Lu. Ang pagbubuntis mo, aalamin ko ito na mabuti. Pero ikaw, niloko mo ako noon. Hindi ko mapapatawad yun. Hindi ko yan ginawa. Palabasin mo siya. Tara, Kasalanan mo to! ilabas mo na siya. Amo! Hindi ko inaakala na ganyan ka pala. Shanshan, pakinggan mong paliwanag ko!